Sobrang pasasalamat ni Hadriana nang makarating na sila sa FCM. Siraulo kasi si Dragon. Todo yakap ang loko. Nauna na itong bumaba pagka-park niya. Sumunod siya rito at sabay pa nilang inalis ang helmet. Nagkatinginan tuloy sila. Pansin niya na hindi na ito umiiwas. Bagkus ay nakikipagtitigan na rin ito sa kanya. Naalala niya ang sinabi nito kanina. Pwede raw ba silang maging magkaibigan? Ano na naman kayang kalokohan na iisip nito? Hindi niya maiwasang magduda. Siya na ang unang bumawi ng tingin dahil mukhang wala itong balak. Tumalikod na siya at inayos ang kanyang helmet. Who owns this other motor? Tanong nito. Si Jason, tipid niyang sagot. Humarap na siya rito at kinuha ang helmet na hawak nito at inilock din ito. Humarap siya rito at nakita niyang magkasalubong ang kilay nito. Hindi niya tuloy napigilang matawa sa ayos nito. Gulo ang buhok at medyo nagusot ang suit nito. Pati necktie ay tabingi na rin. Why are you laughing? Naiiling na lang siyang nilapitan nito. Natigilan nito nang hawakan niya ang necktie nito para ayusin. Hindi naman ito umiwas. Pagkatapos niyang ayusin ito ay sinunod na niya ang suit nito. Ayan, mukha ka na ulit respetadong tao. Pang-asar niya dito bago sinuklay ang buhok nito ng kanyang mga daliri. Dahil sa ginawa niya ay muli silang nagkatitigan. Kitang-kita niya ang pagkalito sa mata nito. Napalunok siya. Parang naging awkward bigla ang moment na yun. Aatras na sana siya nang bigla siyang ma-out of balance. Bago pa man siya masubsob, ay mabilis na siyang nahawakan ni Dragon. Nasa bewang niya ang isang kamay nito, habang ang isa ay nasa likod niya. Hindi niya rin naiwasang ilapat ang mga kamay sa dibdib nito, at nang itaas niya ang tingin, ay nasa lubong niya ang matiim nitong titig. Grabe sa lakas ang tibok ng puso niya, at ganun din ito dahil nakalapat ang kanyang kamay sa dibdib nito. Kaya ramdam niya ang pagtibok ng puso nito. Napakagatlabi tuloy siya. Kita niya ang paglipat ng mga mata nito sa kanyang labi. Shit na balagkit! Hahalikan niya ba ako? Hindi pa ako nagtutoothbrush at amoy sipo egg pa ako. Nanlaki ang mga mata niya nang unti-unti nitong inilalapit ang muka sa kanya. Gusto niyang itulak to, pero hindi niya alam kung bakit hindi nakikisama ang katawan niya. Nanatili lang siyang nakatingin dito habang lumalapit ang muka nito. Ngunit imbes sa mga labi niya ito dumiretso, ay sa may tenga niya. Bumulong ito. Di tayo talo. Dahil sa sinabi nito ay buong lakas niya itong itinulak. Nakangisi pa itong nakatingin sa kanya. Para maitago ang pagkapahiya ay inirapan niya to. Bumalik siya sa motor niya para kunin ang take-out nila at ang folder. Nilagpasan niya ito at mabilis ang kanyang mga hakbang habang ginagala ang mga mata. Buti na lang at walang ibang tao. Kung hindi may bagong chismis na naman ang mga marites. Nakakahiya ka, Self. Alam niyang nakasunod si Dagon sa kanya. Miss Montesillo, sabay ka na sa akin. Rinig niyang sabi nito. Nakita niya pa ang gulat sa mukha ng ibang empleyadong nakatambay pa sa lobby. Kanina nga nang lumabas siya sa private elevator ay mga nang uusig na tingin ang ipinukol sa kanya. Pero dead man niya lang. Tapos eto na naman? Hindi na po, Mr. Fonteverde. Magalang niyang sagot. I'm your boss. All you need to do is listen and follow what I say. Now, follow me. Maotoridad ang boses nitong utos. Wala siyang nagawa kundi ang sundan nito. Tama naman ito. Boss niya to. Kainis talagang dragon na to. Gusto na nga niyang iwasan ng boss dahil sa nangyari tapos magsusulo na naman sila sa loob ng elevator? Nasa pinakatuktukong opisina nito. My gosh! Hindi mapigilang mapangiti ni AJ. Pasimple niyang sinusulyapan ang kanyang secretary na tahimik lamang sa kanyang tabi. Nakasakay na sila sa private elevator. Buti at napigilan niya pa ang sarili kanina. Gustong-gusto niyang lamukusin ng halik ang mapupulang labi nito na natural lamang dahil wala namang bakas ng lipstick. Pero nakapagtimpi siya dahil alam niyang hindi sila talo. Baka mawalan pa siya ng sekretary. Diba? Yun nga ang goal mo, ang lumayas siya. Napilig niya ang ulo sa sinabi ng traidor niyang isip. Oo nga pala, hindi ba? Yun ang plano. Hindi ba pwedeng magbago ng isip? Sa ngayon, kailangan niya to. She's competent.
and he needs someone like her. Yun lang ba talaga? Bago niya mapatulan ang sariling isip ay bumukas na ang elevator. Nauna itong lumabas. Halata ang mabilis itong hakbang na tila may nakakahawa siyang sakit. She really makes my day. Bulong niya sa sarili. Dumiretso na rin siya sa kanyang office para mag-ready sa meeting niya. 15 minutes to go. Malapad ang pagkakangiti ni AJ pagkatapos ng nangyaring meeting. He made it again. Hindi niya alam kung swerte lang ba talaga siya o sadyang magaling lang talaga siya. Successful ang resulta ng meeting. He closed the deal. New big clients again. Naputol ang kanyang pagyayabang ng sunod-sunod na tunog mula sa kanyang phone ang narinig. Kinuha niya ito at nakakunot ang noo na nakatingin dito. 30 messages from Fonteverde GC. Ano na naman ang meron at nag-iingay ang mga ito? Pabaliwalain niya na sana to nang mag-pop ang isang message na nagpa-curious sa kanya. Lola, I love the video. Nagbibinata na ulit si Juan. Yun ang nabasa niya, kaya binuksan na niya ang message ng mga ito. Nag-backread siya para maintindihan ang nangyayari. Kumunot ang noo niya nang makita ang isang video. Curious niya tong binuksan. Habang pinapanood ito ay lalong kumunot ang noo niya. Who took the video? It was a video of him and his secretary at the parking. Kuha mula nang dumating sila hanggang sa intimate moment nila. Oh shit! Bago niya pagtuunan ng pansin ang mga chat, ay isinave niya muna ang video. Hindi niya alam pero kusang gumalaw ang mga daliri niya. Nang masave ito ay binalikan niya ang chat box. Daddy, ang hina naman anak. Mommy, she's so beautiful. Tita, I wanna meet her. Kevin, please court her. Napakunot noo siya nang mabasa yung sinabi ng tita niya. Kevin, Mom, don't worry. I will. Vince, World War III is coming. Ha 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 ha. Did you like the video? Shit. So he is the one responsible for it. Humanda siya sa akin. Tito, Juan, did you ride the motor? Wow. Daddy, oo nga pala. Saan kayo nagpunta? Buti napasakay ka niya sa motor. Vince, kahit nga po ako, nagulat eh. Si Juan na takot sa motor ay napasakay ng isang babae pa. Kevin, babae nga ba? Mukhang takot siya sa sekretary niya. Mommy, I already like her. Kung hindi lang namin kailangang umalis ang daddy mo, na-meet ko na siya. Daddy, don't worry honey, we will meet her. Soon. Tito, where is Juan? Wala ba siyang reaction dito? Vince, baka busy pa, may meeting kasi siya. Yon ang ilan sa mga nabasa niya. At talagang may pa-emoji pa. Napapailing na lang siya sa kalokohan ng mga ito. Ang huli nga ay yung sa lola niya na mukhang kaka-online lang. Itatabi niya na sana ang kanyang phone nang muli itong tumunog. Vince, welcome Juan. Did you like the video? Ang hina mo naman. Bakit di mo pa hinalikan? Takot? Lolo, oh, I just watched the video. Pinapahiya mo ang lahi natin, Juan Carlos Fonteverde. Kailan ka pa naging torpe? Daddy, I'm sorry, Dad. Mukhang kailangang ma-review ulit. Mommy, hindi naman ganyan ang daddy mo, anak. Wala pa nga akong sagot, siya nakapasok na. Nanlaki ang mga mata niya sa chat ng mommy niya. Hindi niya tuloy na iwasang mag-reply. Juan, Mommy! Mommy, smiley face. Lola, Iho, I don't like it. Huwag mo pahiyain ang lahi niyo. Kevin, don't worry Lola, ako na po ang bahala. Juan, fuck you Kevin, leave her alone. Nag-react ang lahat ng laughing emoji sa chat niya. Lolo, let's make a deal, Apo. Make her a woman. I mean, a complete woman. And I will bet my precious yacht. Fuck! Napamura siya sa sinabi ng lolo niya. Ang pangarap niyang yate. Seryoso ba si Lolo? Kevin, Lolo, are you serious? I can do it. Juan, shut up Kevin. Ako kausap ni Lolo. Lola, exciting. Tita, wow. Tito, sapula, saputi. Daddy,
Anak, huwag mo ko ipapahiya. Vince, Lolo, paano naman ako? Magkakaanak na ako. Lolo, you have your own gifts, Apo. For this one, let our cold-hearted CEO try. 1. But Lolo, she's a fucking lesbian. Lola, I don't think so. Hindi ko nga makita sa video ang sinasabi niyong lesbian. Tita and Mommy, agree. Lolo, well, it's up to you. Remember my precious yacht? We will not force you, Apo. After all, we know it's not good to make this kind of a deal. But it's for you to find out. Good luck. 1. Whatever. Pinatay niya ang kanyang phone. Wala siyang mapapala sa mga ito. Puro kalokohan. Pati matatanda nakikisali. Pero nagulat siya sa sinabi ng lolo niya. Mahal na mahal nito ang yating yun. Dito kasi nagpakasal ang lola at lolo niya at marami pang mga magagandang alaala ang meron nito. Lahat naman sila ay free gamitin to. Silang magpipinsan ay wala naman silang ugali na mag-inggitan. Kung anong binibigay sa bawat isa ay nirerespeto nila at hindi rin naman kasi naging unfair ang lolo at lola nila sa kanilang tatlo. Mahal na mahal sila ng mga to. Siya ang panganay sa kanilang tatlo pero siya ang pinakaiingatan. Nahinto ang pagbabalik tanaw niya sana nang makarinig siya ng mga katok. Come in. Pumasok ang kanyang secretary. May dala itong kape at isang platito na ang laman ay yung cake na tinake-out nila. Congratulations, Mr. Fonteverde! Nakangiti nitong bati matapos ilapag ang dala nito. Ngumiti siya rito. Thank you, Miss Montesillo. Could we talk after office hours? Nakita niyang natigilan ito pero ilang sandali ay sumagot din. Sure, Mr. Fonteverde. Palaisipan pa rin kay Hadriana kung bakit gusto siyang makausap ni Dragon at talagang after office hours pa. Ibig sabihin ay walang kinalaman ito sa trabaho. Imbis na mabaliw siya kakaisip, ay minabuti na lamang niyang ituon ang atensyon sa trabaho. Overtime? Ay puke! Napapikit siya sa lumabas na naman sa bibig niya. I forgot to search that word. Wika nito. Napalingon tuloy siya rito. Prente itong nakatayo sa gilid ng table niya at nakatingin sa kanya. Sinabi ko nang huwag niyo kong gugulatin, Mr. Fonteverde. Inis niyang wika. Ngumisi lamang ito. Let's go. Pwede naman siguro ipampabukas yan. Baka naman malugi ako sa overtime mo lang. Tumayo na siya para ayusin ang kanyang mga gamit. Hindi niya napansin ang oras. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya. To a peaceful place. Napahinto siya sa pagpatay ng computer at lumingon dito. Mr. Fonteverde, anong gagawin natin sa sementeryo? May dadalawin ka ba doon? Hindi mo naman ako ipapasalvage doon, di ba? Ayoko pa mamatay. Pinutol nito ang kanyang sasabihin. You're too noisy, Miss Montesillo. Ang layo-layo na narating ng isip mo. Sementeryo lang ba ang tahimik na lugar? Bakas ang pagkamangha sa boses nito. Itinuloy niya ang pagpatay sa computer. Let's go! Aya niya rito. Nauna na itong naglakad at sumunod na lamang siya. Hanggang sa makarating sila sa lobby ay kapwa sila tahimik. Hindi na naman nakaligtas sa kanya ang mapanuring tingin ng ibang empleyado. Ngayon lang yata sila nakakita ng maganda. Nanatili siyang nakasunod dito. Nang makarating sila sa may labas ay bigla itong humarap sa kanya. Kaya nabunggu tuloy siya. Sakto ang ulo niya sa baba nito. Ouch! Sabay pa nilang sambit. Napahawak siya sa ulo niya habang ito ay sa baba naman. Bakit naman kasi huminto ka na lang bigla? Reklamo niya. Bakit kasi sa iba ka nakatingin at hindi sa dinadaanan mo? Masungit nitong wika. Ayan na naman. Lumalabas na naman ang pagiging dragon. Akala pa naman niya ceasefire sila ngayon. Let's ride your motor. Then I'll tell you where we'll go. No! Agad niyang pagtutol rito. Nakita niyang kumunot ang noo nito. I don't have an extra helmet. That's why we can't. Dugtong niya. That's not a problem. We can buy it. Nanlaki ang mga mata niya at parang wala lang dito ang sinabi. Kung sa bagay, madami itong pera. Pero anong gagawin nito sa helmet? Ang pagkakaalam niya, takot nga ito sa motor. Buti nga napilit niya pa to sumakay kanina. Tatayo ka lang ba dyan? Pukaw nito sa kanya.
patungo na ito sa paradahan ng mga motor. Ay, shit! Ano bang problema ng taong to? Nagdadabog niyang sinundan ang boss niya at inunahan sa paglalakad. Naabutan pa niya si Jason sa motor nito na tila kakarating lang din. Napalingon nito sa kanya nang maramdaman siguro nito ang presensya niya. Adriana, kumusta lakad niyo ni Dragon? Nag-enjoy ba siya sa ride? Pinamulagatan niya ito ng mga mata. Hindi niya expect na magtatanong to. Anong nangyayari sa mata mo? Masakit ba? Akmang hahawakan nito ang mata niya nang tumikhim si Dragon. Kapwa sila nakapalingon sa kinaroroonan nito. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Jason at paghugis ng bibig nito. Nang lumipas ang ilang segundo na hindi ito kumikilos, ay pinalo niya ito sa braso. Good afternoon, Mr. Fonteverde. Nauutal pa nitong sambit. Seryoso lamang ang muka ni Dragon. Mukhang narinig nito ang sinabi ni Jason. Patay na. I think I have to go. Bye, Adriana. Nagmamadali itong sumakay sa motor at umalis. Can we go now? Narinig niyang wika naman ni Dragon, kaya naman mabilis na rin siyang kumilos. Mabilis din itong sumakay sa likod niya. Napapalingon tuloy siya sa ibang empleyadong naroon at pauwi na rin. Buti na lang at di ito yumakap sa kanya. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag. Nakarating sila sa isang shop ng mga helmet. Buti meron na malapit sa opisina. Hindi kasi siya pwedeng lumayo na may angkas na walang helmet. Isa siyang mabuting mamamayan at sumusunod sa batas. Hindi siya bumaba at hinayaan na itong bumili. Bahala to sa trip na gusto. Pinipilit nga nito na samahan siya. Baka raw iwanan niya to. Para talagang tanga. Pero pinanindigan niya ang desisyon. Hindi niya alam pero taliwas sa sinasabi ng utak niya ang kinikilos ng katawan at bibig niya. Hindi niya alam kung bakit pumayag siyang sumama rito. Siguro dahil nakakaramdam siya ng kapanatagan ng loob. Hindi naman siya inosente para hindi matukoy ang mga nagiging reaksyon ng katawan, lalo na ng puso niya. Pero alam niyang mali. Saka alam nito ay lesbian siya. Maaari kaya yun ang dahilan kung bakit nag-iba to? Nakita niya na itong palabas. Ang walang iya? Yung pinakamahal na helmet pang binili? Anong balak nitong gawin dun? Stock? Wala naman tong motor. Nakangiti pa itong lumapit sa kanya at pinakita ang helmet na hindi man lang pinabalot. Maganda ba? Sabi ito raw ang pinakamahal. Pag mamalaki pa nitong sabi, malamig lang niya itong tiningnan. Why are you looking at me like that? Hindi ba maganda? Papapalitan ko. Pinutol niya ang sasabihin. Natural, maganda yan. Mahal, di ba? Pero Mr. Fonteverde, ano naman gagawin mo sa napakamahal na helmet? Wala ka namang motor. Imposible naman bibili ka dahil kanina halos ayaw mong sumakay sa motor ko. Mahaba niyang saad dito. Nagkibit balikat lamang ito. Pero nagulat siya nang tinanggal nito ang helmet niya at isinuot yung bago sa kanya. Pagkatapos ay isinuot nito ang kanya. Perfect. It fits you. Wika nito bago sumampa sa likod niya. Let's go to Manila Bay. Bagay na bagay kay Miss Monticello ang bilili niyang helmet. Kita niyang nagulat ito nang isuot niya ito rito. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya at niyaya ito. At gamit